ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawing buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Tayo po ay manalangin. Panginoon ng buhay, nang ikaw ay namatay, iyong nagapi ang libingan. Sa iyong pagkakabayubay sa krus, nilapit mo ang mga tao sa iyo. Sa iyong pagkabuhay na muli, iyong ibinalik sa sangkatauhan ang nawala sa amin ng dahil sa kasalanan. Sa loob ng 50 araw ng pagdiriwang ng pagkabuhay na muli, aming ipinahayag ang kamanghamanghang hiwaga ng kamatayan at pagkabuhay na muli. Ang lahat ng kapurihan ay para sa iyo ngayon at magpakailan at magpawalang hanggan. Amen. Ikaw ay mamasdan, pag-iikan, sa'yo ay tulisan. Loobin mo ng buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y inulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagdapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaiikaan, sa'yo ay tulisan. Loobin mo ng buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tawag ng pagsisisi. Kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi ng inyong mga kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa at nagnanasang magbagong buhay sa pag-alinsunod sa mga utos ng Diyos at nagsisilakad mula ngayon sa kanyang mga banal na paraan. Magsilapit nga kayo na may pananampalataya.
magsigawa ng inyong abang pangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pansamandali po tayong dumako sa katahimikan sa panalangin ng pagsisisi. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit, na sa iyong dakilang kaawaan, ipinangako ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kanilang lahat na buong pusong nagsisisi at tunay na sumasampalataya sa iyo. Mahabag ka po sa amin. Patawarin at iligtas mo nawa kami sa aming tanang kasalanan. Papagtibayin at palakasin mo po kami sa tanang kabutihan at dalhin mo nawa kami sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa pangalan ni Jesucristo, kayo nga ay pinatawad niya. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo mga kapatid ang kapayapaan ng Panginoon. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay, at tulad ng pilak kami idinarang. Iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Ako'y maghahandog sa banal mong templo na aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibinigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing, sa katoro, mababangong samyo, halimuyak nito. Lapit at makinig ang pangangaral sa Diyos, at sa iyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan, aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Tayo pong lahat, purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinapakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Purihin po ang pangalan ng ating banal na Diyos. Samahan niyo po ako mga kapatid na ating idalangin ang ating mga iglesia sa iba't ibang dako ng ating bansa. Tayo pong lahat ay buong pagpakumbabang lumapit sa banal na trono ng ating Diyos. Diyos na mahabagin at mapagkalinga, kinikilala namin na Ikaw lamang ang Diyos na may akda ng aming buhay, ang may lalang ng langit at lupa, at ang panulukan ng aming iglesia. Sabay-sabay po kaming naninikluhod sa iyong abang trono
upang kalingain ang aming mga abang kalalagayan. Hindi po maikakaila sa inyo na nang dahil sa pandemic, sa isang iglap ay binago ang buhay ng marami. Maging ang aming mga iglesia lokal ay nagkaroon ng pagbabago sa pagsamba. Sa abot ng aming makakaya ay sinisikap namin na patuloy kaming makapagpuri at sumamba sa iyo. Hindi po sapat ang aming kakayahan para sa ganitong sitwasyon. Kung kaya't nawa ayon sa iyong malasakit, kami ay lumalapit sa iyo upang kami ay tulungan at gabayan. Iyo pong pagkalooban ng sapat na lakas at kaalaman ang aming mga leaders ng iglesia, mula sa aming obispo, district superintendent, local pastor, mga lay officer. Bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman at tamang gabay upang patuloy na maalagaan ang mga tupa na sa amin ay iyong ipinagkatiwala. Ingatan mo rin po ang iyong lingkod sa banta ng coronavirus. Nawa po o makapangyarihang Diyos, ang lahat ng ito ay matapos na sa lalong madaling panahon. Patuloy mo o Diyos na aliwin ang aming mga kaluluwang napapagal at huwag mo nawa sila kaming pagkulangin sa lahat ng aming pangailangan. Sa ganitong pagsubok nawa ay lalo kaming tumatag sa aming pananampalataya at maging daan upang ang iyong mga iglesia ay tumugon sa mas nangangailangan. Ito po ang aming samot dalangin at paglalahad na may buong katapatan sa iyo o aming Diyos na mahabagin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, Father in heaven, we praise your name and thank you for giving us the strength in your hard seasons. Nothing we go through is wasted right now. Parts of our world are preparing to reopen. We don't know what that transition will look like, but you do. So we ask that during this time, in this pandemic, help us. Guard our hearts and mind, encourage anyone feeling anxious, afraid, or hopeless. Continue to heal those who are sick and protect those who are not. Protect and strengthen the brave people serving others. On the front lines of this pandemic, give our leaders wisdom as they navigate this season. Let your hope and truth guide this action. Unite your global church in Christ, our generosity, faith, and love for those around us. Restore communities for the glory of your name and rescue people from the desperation, addiction, and loneliness. Continue to transform us. Let the spiritual renewal wave have experienced, strengthen our resolve to share your hope. We believe we will see your goodness in our land because we know are at work in our lives. Calm our fears as we trust in you and come to do what only can do. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay manalangin para sa ating bansang Pilipinas. Aming Panginoon na lumalang sa bawat isa sa amin at sa aming bansa, kami ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Amin siyang inilalapit sa iyong harapan upang hilumin mo ang aming bansang Pilipinas. Kasama ng bawat mamamayan nito, Panginoon, ay nagkakaisa kami sa hangarin na siya ay gumaling,
na siya ay bumalik sa dati niyang anyo kung saan siya noon ay iyong nilikha. Ipinapanalangin namin ang kasalukuyang kalagayan ng aming bansang Pilipinas na sa kasalukuyan ay humaharap sa isang napakahirap na sitwasyon, Panginoon, kung saan nagiging panganib ang kanyang kalagayan dahil sa mga nangyayaring mga virus na naglilipana sa kanyang kapaligiran, Panginoon. Dalangin namin ang kanyang kagalingan. Hilumin mo ito, Panginoon, mula sa napakahirap niyang kalagayan. Dalangin namin na ito ay iyong iyahon at manumbalik ang dati niyang sigla noong simula pa nang siya ay iyong likhain. Dalangin namin pa rin, Panginoon, ang kanyang mga magagandang katangian, ang kakayahan niyang magbigay ng maayos na pamumuhay sa bawat mamamayan na nakatira sa bansang Pilipinas mula sa kanyang mga pinagkukunang yaman, Panginoon, na nagiging mahalaga sa ikinabubuhay ng mga tao. Ito ay iyong paunlarin, ito ay iyong pagyamanin. At panalangin namin, Panginoon, sa madaling panahon na aming kinakaharap, siya ay muling bumangon ng masigla, sapat ang kanyang kakayahan, Panginoon, upang magbigay ng panibagong inspirasyon, bagong pangarap, at bagong kapaligiran sa bawat taong namumuhay rito. Lingapin mo mula Luzon, Visayas at Mindanao at hayaan mong maging isa siyang bansang nagbibigay ng pag-asa sa bawat taong nakatira rito, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang atin pong unang pagbasa ay masumpungan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 17, mga talatang 22 hanggang 31. Ganito ang ating mababasa. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala ay siya kong ipinapahayag sa inyo. Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan.
Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay iniutos niya na sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisita-likuran ang kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungang niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Ang leksyonary po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 14, talatang 15 hanggang 21. At ganito po ang ating mapabasa. Juan, Kabanata 14, talatang 15 hanggang 21. Ito po ay sa wikang Ingles. Sabi po rito, if you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be with you, and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na kasulatan.
lahat. Samahan niyo po ako na pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ni Juan, chapter 14, verses 15 to 21. Ito po ay may kinalaman sa katuparan ng pangako ng Banal na Espiritu ng Diyos about sa atin. Madalas sa ating madinig o mamatawid sa bibig na isang mananampalataya ang salitang I love you, Lord. Pero paano itinuturo ng banal na kasulatan sa tao ang pagmamahal sa Diyos? Hindi naman natin nakikita ang Diyos para sa pagtimpla natin ng kape o kaya naman ay sabihin, Lord, paano kita iibigin? Ano bang gusto mong gawin ko sa iyo para i-treat kita? At karagdagang alalahanin ng mananampalataya ay ang mabalisa dahil iniisip niya kung paano na kaya ako pag ako'y tumanda? Sino kaya ang magbabantay sa akin kung sakasakal ako'y magkasakit? Sino kaya ang maghahatid sa akin sa pagamutan? Ang katotohanan, ang Diyos ay nagbigay ng garantiya sa bawat isa sa atin para tayo ay hindi mangulila. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay umalis at nagbigay sa atin ng tagubilin. Nais siyang tiyakin sa ating puso't isip na siya'y kasama natin magpakailanman habang tayo nabubuhay. Ang lahat na ito ginawa ng ating Panginoong Hesus dahil nais niyang ipakita na siya ang unang nagmahal sa atin. At bilang mga anak, paano ba natin susuklian ang pagmamahal na iniukol niyo sa atin? At bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, sa sandaling ito, ang mensaheng ito ay makatugunawa sa lahat ng sumasambat magpupuri. Maring ang mensaheng ito ay makarating sa ibang bansa, madinig nila, at kung sila may mga tanong ay ito maging sagot para sa kanila. At kung sila may pinagdadaanan, ito naway maging solusyon para ang pinagdadaanan nila ay kanilang mapagtagumpayan. Sa pagkilos ng Banal na Espiritu ng inyong kapangyarihan, lahat ng sumasamba sa sandaling ito ay buksan mo, Panginoon, ang kanilang isip at puso, ang kanilang mata, ang kanilang tenga, para ganap na maunawaan ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, itong mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin, na dinala sa atin ng leksyonary, ay pagpapakita ng Panginoong Jesus ay nagsasalita sa verse 15 na kanya sinasabi, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi ba't lalo't tigit sa lahat sa mga may asawa na katotohanan na sila'y niligawan ninyo, salita pa lang ng pag-ibig na narinig. Pero nung kayo kasal na, meron ng kaakibat ang pag-ibig na sinasabi nyo. Ano yon? Meron kayong ginaganap na responsibilidad o tungkulin para patunayan na talagang sila'y inyong iniibig. Ngayon, ano po ang struggle ng isang mananampalataya sa pagsunod? Ang struggle ng isang mananampalataya sa kanyang pagsunod ay ito. Sa akin, bilang isang pastor, kapag meron tayong pagpupulong, bakit kapag ang pamahalaan ay nagbaba ng kautusan, lahat ng mga tao sa simbahan ay sumusunod? Pag sinabi halimbawa ng pamahalaan o ang inyong buwis ay dadagdagan, hindi tayo nagre-react. Bakit kapag ang mga taong naglilingkod sa iglesia o namamahala, kapag may dumating na kautusan para sa atin, parang tayo nagdududa? Parang ayaw natin sumunod sa kautusang ipinadadala sa atin. Mga kapatid, ano kaya ang kulang? Alam nyo ang aking karanasan bilang isang lingkod ng Panginoon, kapag may bumabawang kautusan, wala akong ibang ginagawa. Ang pinaka-the best na option ay walang iba kundi sumunod. Isa sa magandang ugali ng mananampalataya ay yung maging masanay sa pagiging masunurin. Sapagkat naniniwala tayo na yung mga taong itinilaga sa ating iglesia ay mga taong pinili ng Diyos. At kapag sila ay nagbaba ng kautusan sa atin, dahil tayo ay mga sanay sa pagsunod, walang pag-anlilangan na ang bababa sa ating kautusan ay ating sinusunod. Kaya yun ay kapahayagan na tayo umiibig sa Diyos. Sabi nga niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun ay kautusang binibigay sa atin. Baging patas tayo. Ulitin mga kapatid, bakit pag ang pamahalaan
ay magbababa ng kautusan sa ating mga mananampalataya, hindi tayo nagre-react. Dapat ganun din ang gawin natin. Alam niyo po, ang kautusan na yan ay ibinigay ng Diyos sa atin para magkaroon ng kaayusan ang takbo ng ating buhay. Halimbawa, ang sabi nga sa Galatians chapter 6, verses 7, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapala ng mga tinuturuan. Verse 7, hindi nyo pwedeng dayain ang Diyos. Kaya yung mga pinili ng Panginoon, kapag nakakarinig kayo ng mensahe sa kanila, ay ano man ang pagpapalang tinanggap ninyo, pagpapalang espiritual at pagpapalang material na meron kayo, ay dapat lang naman talagang suklian. Pagmamahal. At ganoon din naman ang sinasabing sa 1 King chapter 17 verses 1 to 16. Sa katauhan ni Elias, isang lingkod ng Panginoon, alam niyo po nung dumating yung panahon na hindi umulan, magkakahamog sa umaga, nagkaroon po ng malawakang tagutom. Kaya ang ginawa ng Diyos kay Propeta Elias, pinapunta po siya sa isang yungib ng karit. At ang sabi ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa yungib na yon, meron doon sapa na doon ka tumira sapagkat may tubig ka pang pwedeng inumin doon at may inutusan akong uwak. Isipin natin na si Propeta Elias sa mga panahon na yun, walang makain, ang ginamit ng Diyos ay uwak para pakainin ng propetang ito. Kung yun ngang uwak ay marunong sumunod sa Diyos, mas higit tayong dapat sumunod. Dapat dahil mas matalino tayo sa uwak. Ganun ho, kapag nagbaba ng kautusan, ang nakatataas sa atin, dapat tayo maging masunurin. Ang isa sa mga alalahanin ng isang mananampalataya, lalo tigit sa lahat, kapag siya'y tumanda na. Ang sabi ng Panginoong Jesus, bibigyan niya kayo o bibigyan ko kayo ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Alam niyo, kapag binabasa natin ito, itong 16 to 19, na sabi nito, ito ang espiritu ng katotohanan, hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Yun po ang malaking blessing sa atin ng ating Panginoon. At ang blessing po na ito, alam niyo kung ano, nung sinabi ng Panginoon na huwag kayong mag-alala, concerned siya sa ating kalusugan. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay nag-aalala, sabi nung isang artikel sa nabasa ko, sinulat ng dalubhasa sa medisina, ang tao daw po, yung kanyang utak, ay naglalaman ng 100 billion brain cells. At kapag ang taong ito ay namumroblema, nababalisa, at nakakaranas ng stress, may tinatayang 1,000 brain cells ang nasisira. At ito po ay hindi nare-repair. Yun ang sabi ng dalubhasa sa medisina. At sa loob ng isang taon, kapag lagi kang namumroblema, kapag ikaw ay laging nai-stress, 365 brain cells ang nasisira. Kaya nga po yung mga tao, sino-sino raw po ito, namumroblema, nai-stress, nakikipagtalo, madaming kaaway. Mahirap mga kapatid. Yun daw pong taong babad sa pakikipagtalo. Kinatandaan na pakikipagtalo. Kapag nagtagal, mapapansin mo siya na ang kanyang katwiran ay wala na sa lugar. Bakit? Kasi marami ng brain cells ang nasira sa kanya. Kaya nasa sa atin yon. Kung gusto lagi nating stress tayo, problemado tayo. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng mga kasama. Ang concern ng Panginoon ay hindi lang sa kalagayan natin, kundi concern din siya sa ating mga kalusugan. Kaya mga kapatid, iwasan natin ang pakikipagtalo. Normal lang po na may problema, pero paano natin ito hinahandle? Ibigay natin sa ating Panginoon.
Hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Ang isa sa alalahanin, babalikan ko, ng isang mananampalataya ay yung mag-isa siya sa pagtanda. Sabi nga ng iba, alam niyo po, sabi sa akin ng ibang mga kapatiran, Pastor, nakakalungkot naman ang kalagayan mo. Kasi isa ang anak mo. Pero alam niyo po, bagamat isa ang aking anak, kinariringgan ko rin naman sa kanila, isama na natin si Pastor, kakain tayo. Kasi isa lang ang anak niya. Meron naman kinariringgan ko, mabuti ka pa Pastor, isa lang ang anak mo. Isa lang yung pag-aaralin mo. Lahat na yata, sa kalagayan ko, yung marami na akong narinig na salitang maaaring katanggap-tanggap, hindi katanggap-tanggap, lahat yan. Kung ako'y isa lang ang anak, merong purpose ang Panginoon. Bakit isa lang yung ibinigay niya sa akin? So, hindi ako nai-stress. Iba-iba ang naririnig ko. Pero isa ang salita ng Diyos na binibitiwan sa bawat isa sa atin. Ano ho yun? Bibigyan ko kayo ng patnubay. At yung espiritu na ito yung nananaha sa ating mga puso. Kasama natin. Siya naghahari sa atin. At ipinakikita rin sa verse 19, sabi niya, konting panahon na lang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay kayo at mabubuhay rin kayo sa akin. Malinaw na si Jesus ay mawawala sa ating paningin. Subalit si Jesus ay dapat makita sa ating mga mukha. Kaya tingnan nyo inyong mga katabi. Dapat ang nakikita nyo sa inyong katabi ay mukha ni Kristo. Bakit? Ang sabi ni Kristo, ang ama'y sumasa akin at ako'y sumasa ama, ako'y sumasa iyo at ikaw ay sumasa akin. Ibig sabihin nun, ng nakaraang linggo, nung mag-usap si Jesus, si Tomas at si Felipe, at ang sabi po ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama at makontento na kami, maniniwala na kami. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, ang nakakita na sa akin ay nakakita na rin sa Ama. So ibig sabihin, dapat sa atin, ang nakikita o nasasalamin sa ating mukha ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay dapat laging nakikita sa ating mga ginagawa. Kaya sinabi niya, konting panahon na lang, hindi niyo ako makikita. Pero kita ko kayo. Pero alam niyo po mga kapatid, ang malaking problema, tingnan muli yung katabi. Kung si Jesus ay hindi mo nakikita sa Kanya, at ang nakikita mo sa Kanya, sa katabi mo si Satanas. Kapatid, hindi yung katabi mo ang problema. Ang problema ay ang laman ng iyong puso. Kung sa atin, o kung si Jesus ay sumasa atin, dapat ang nakikita natin ay ang mukha ng ating Panginoong Jesus. Naalala ko po yung magkapatid, si Israel at si Esau. Nung magkaroon po sila ng misunderstanding, dumating ho yung panahong sila'y napalayo sa kanilang magulang. At nung mawala na yung kanilang magulang, pumanaw na, nagkaroon ho ng opportunity na sila'y magkabati. So, plano nung kambal na magdadala ng peace offering. Magdadala si Esau, magdadala si Jacob. At nung sila'y nagpanagpuna sa kanila, at ibinibigay ni Esau sa kanyang kapatid yung kanyang regalo o peace offering. Alam niyo po ang sinabi ni Jacob, nang makita kita at maramdaman ang kagandahang loob mo sa akin, ay para ko nang nakita ang Diyos. Yun sinasabi sa Genesis chapter 33 verse 10. Dapat ang mukha ng Diyos ay nakikita sa atin, sa ating mga ginagawa. Pero ang hirap po sa atin, mayroong dalawang problema bilang mananampalataya. Ano po yung problema na yon? Kadalasan, nakaka-open sa sitwasyon natin bilang mananampalataya, yung hindi kahalatang mananampalataya. Bakit? Kasi kung ano yung ginagawa ng hindi mananampalataya, ay ginagawa mo rin.
hindi nakikita ng hindi mananampalataya sa atin yung kaibahan. Kaya malaki ang problema ng isang taong mananampalataya na hindi halata ang pagiging mananampalataya. At yun po'y malaking struggle ng bawat isa sa atin. Walang magandang patutuo at nagiging katitisuran pa. Pangalawa, yung ikaw ay napagkamalang born again. Bakit ka napagkamalang born again? Dahil may dala kang Biblia. Kaya ka napagkamalan. At aminin natin, marami tayong kasama na yung dalang Biblia ay hindi nakapag-transform ng buhay. Kaya tayo napagkamalang mananampalataya. Kung ano ang salita ng hindi mananampalataya, yun din ang lingwahe natin. Kung ano yung ginagawa nila ay siya rin ginagawa sa atin. Na sila ay hindi na nahihiya sa atin. Meron silang ligong gawain, pero nung dumating tayo, baliwala sa kanila. Mga kapatid, babalikan ko yung sinabi ng Panginoong Hesus. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, merong ipinag-uutos ang Diyos sa atin. At ang ipinag-uutos na ito ay dapat nating tuparin kung gusto nating magkaroon ng kaayusan ang direksyon ng ating buhay. Ang sabi po sa verse 20, ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Dahil si Jesus ay sumasa atin, dapat ang kanyang mga gawa ay makita sa atin. Ang mga iniwan niyang ministry ay dapat nating ipagpatuloy. At ministry natin ang mga taong ito. Kaya sinabi sa verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Mga kapatid, tayo po ang magpapatuloy ng pagpapadama ng pagmamahal sa mga taong hindi kaibig-ibig. Sila po'y kasama na natin. Huwag natin silang layuan. Sila ay ating ministry na dapat nating abutin. Mahalaga sila sa ating Panginoon. Ibinigay sila ng Diyos sa atin. Kung ano yung naranasan natin, ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, kinakailangang maranasan din ng mga kapatid natin ito. Dahil dadating ang panahon na ang mga kapatid natin ito, yung kanilang nasirang patutuo ay mabubuo. Na yung Espiritu ng Diyos na nasa atin ay mananahan din sa Kanya. Na yung magandang nararanasan natin ay mararanasan din niya. Dadating siya sa takdang panahon ng kapatid natin ito ay magkakaroon ng tapang na tumayo. Sasabihin niyang, dati yun. Ganito ako dati. Pero iba na ako ngayon. Dahil ako yung binago ng Panginoong Hesus. Dahil tumataas sa katauhan ko ang Espiritu niya. Mga kapatid, mangyayari yon sa bawat isa sa atin, sa ating lahat. Sila ang mga taong ipinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero si Jesus ang mukha niya ay nasa atin. Siya ay sumasa atin, nasa atin ang Espiritu Santo. At ang lahat ng taong sa tingin natin hindi matuwid, sila ay pagkukulan natin
ng katuparang iniatang sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa sandaling ito ang salita ng Panginoon na hahanapin sa atin ng katuparan ng ating pag-ibig, na yung pag-ibig na ito ay hindi nagtatapos sa salita. Ang pag-ibig na ito ay kinakailangang tayo'y maging bahagi ng katuparan. Walang ibang gagamitin ang ating Panginoon kundi tayo. Kinakailangan nating abutin ang mga taong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Nawa ang salitang ito ng Diyos ay naging kasagutan, kapatid, sa iyong mga tanong. Ikaw man ay may mahal sa buhay na may pinagdadaanan. Kapatid, pagmamahalang at katuparan ang dapat nating gawin, sapagkat siyang tungkulin natin sa ating Panginoon. Tayo po sumadaling manalangin. Ama naming Diyos, sa sandaling ito, alam namin na ang sumasamba sa tagpong ito ay nasa ibang bansa at maraming nakikinig. Sa pamagitan po ng pagkilos ng inyong Espiritu na tumatahan sa aming pagkatao, ay maraming buhay ang mabago. Hindi kami lalayo sa Panginoong Hesus. Ano man ang pinagdadaanan namin, lagi naming mararamdaman na kayo ay hindi lumalayo sa amin. Kayo ang nagbibigay ng patnubay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo ay manalangin sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Pinapaalala ng salita ng Diyos sa awit 66, verse 12, verse 13, ako'y naghahandog sa banal mong templo sa aking pangako na handog sa iyo. Tayo manalangin. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat dahil sa aming pagsamba, hindi matatapos ito na hindi kami nagkakaloob. Sa araw na ito, tanggapin mo ang mga biyayang ito. Naway makatugon ang salapin ito sa pangangailangan ng iyong iglesia at sa kanyang misyon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak mong nagkaloob at gayon din ang di nakapagkaloob. Umaasa kami na kayo ay mapagbiyayang Diyos at masusubukan namin ang biyaya sa bawat araw. Maraming pong salamat. Alay namin ang mga handog sa iyo, sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin. Amen.
Kapatid, ito yung pagkakataon na inanyayahan kitang manalangin. Kung ikaw man ay nasa loob ng tahanan, inaanyayahan kitang lumuhod sa Panginoon. Iluhod natin ang lahat ng ito sa kanyang harapan. At samahan niyo ako na sa harapan ng Diyos ang lahat ng ating dalahay na ating itutulog. Panginoon, katotohanan ng mensahe na tinanggap namin ay nagpapaalaala na ang Espiritu ay tumatahan sa aming katauhan. Ama naming Diyos, nakita mo ang mga kapatid kong ito na sila'y nakaluhod sa iyong harapan. Meron silang pamanhik, pasasalamat, ilan sa kanila ay nasa banig ng karamdaman, ilan sa kanila ay nag-aalala. Aking idinideklara sa pangalan ni Jesus na ang nasa isip nila ay palitan mo ng pag-asa, ng inspirasyong magpatuloy sa buhay. Ikaw ba kapatid ay nagtatrabaho hanggang sa ngayon o pagkatapos nito ay nagdadalawang isip, may babalikan ka pa ba? Kapatid, tandaan mo na ang Diyos ang may likha ng sanlibutan ito at siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Na sa kabila ng crisis, kaya niyang ilagay ka sa mataas sa posisyon, kaya kanyang bigyan ng promotion. Walang mahirap sa ating Diyos. Aking idinideklara sa pangalan ni Jesus, maganap ito sa buhay mo. Ikaw na may kabuhayan, palalaguin pa ng Diyos ang kabuhayan mo, sapagkat ikaw kapatid ay maraming lingkod, maraming pastor na sinusuportahan. Tinangkilik mo ang lingkod ng Panginoon at walang pag-aalilangan na lahat ng blessing na nirelease mo sa lingkod ng Panginoon ay babalik pa sa iyo. At marami pang ibibigay sa iyo ang Diyos na hindi mo hinihingi. In Jesus' name. Maaaring ang kapatid natin ito ay nasa ibang bansa. Gusto mo nang umuwi. Kapatid, makakauwi ka in Jesus' name. Inihanda na ng Diyos ang sasakyan mo pabalik ng Pilipinas. Kapatid, alalahanin natin ang ating responsibilidad sa Diyos. Kapag ang pamahalaan o kung ang pamahalaan ay nagbaba ng kautusan, hindi tayo nag-aalinlangan sumunod. Ganon din sa simbahan. Katuwang tayo at pag may binaba sa atin, huwag tayong magdalawang isip na sundin ito. Maging magkakatuwag tayo, magbalikatan tayo, o magkatuwang sa pagtupad sa tungkulin ng Panginoon. Hindi hadlang ang crisis na ito para hindi tayo magpatuloy. At nagtitiwala ako, Panginoong Diyos, na patutunayan mo na lilikha ka ng extraordinaryong pangyayari mula sa ordinaryong pagkilos ng mga mananampalatayang ito. Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita at ang kaganapan nito ay maganap sa amin. Ang mga batang nag-aaral, alam namin, Panginoon, na sila'y pinagandaan niyo ng magandang kinabukasan, karunungan. Kaharap kami, O Diyos, sa pagbabago ng sistema. Nawa, O Diyos, malampasan namin ito at makasabay kami. Bigyan mo kami ng pusong masunurin, pananampalatayang matatag, positibong pananaw sa hinaharap, sapagkat kasama namin kayo. Kayo'y hindi hiwalay sa amin. Mananatiling ang Espiritu Santo itatahan sa puso ng bawat isa. Panginoon, ang mga lingkod mong ito na tinawag bilang maging pastor, bilang maging diakonesa na gumaganap ng tungkulin sa simbahan, ay hindi mo pa kukulangin. In Jesus' name. Nagtitiwala ako, Ama. Ngayon pa lang, ang aming kahilingan, tinanggap na namin ang kasagutan nito.
walang pag-aalinlangan ng aming nihiling ay nasa amin na makamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Nawa ang kasaganaan ng Diyos Ama at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo at ang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesus ay patuloy nating maranasan at alalahanin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Muli, mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. God bless you po.